Magandang umaga sa ating lahat at ngayon tayo ay nasa aklat ng Roma Kabanata 14 sa ating pangumagang debosyon. At iniisip natin dito kung anong klaseng simbahan ang meron ang Roma. Ang Roma ay mayroon doong sinagoga ng mga Hudyo. Dahil sa ugnayan na ito, si Pablo ay nakakilala siya ng maraming mga Hudyo na nasa Roma. So dito ang mga Hudyo sa Roma. Ngunit napakarami ring mga hintil na naninirahan sa lungsod ng Roma. Sila'y mga Italiano na ipanganak na Grego. Sila'y pinalaki at doon sa Roma. So, merong pangkalahatang populasyon sa simbahan ng Roma. So, ang mga Hudyo ang siyang minority. So, alimbawa sa 611, tayo ay magaling magsalita sa Mandarin. Ngunit marami sa atin na nagsasalita ng Cantonese. Tayo ay mga mamamayan ng lokal na dito sa Hong Kong. At majority sa atin ay nagsasalita ng Cantonese. Maraming mga tao mula sa mainland China, Taiwan. Para sa atin, ngayon sa pagkakaiba ng mga kultura, hindi ito isang malaking pagkakagulat sa atin. Kawala ng kakaunti. So, ngunit isipin natin sa kapanahon ni Pablo na ibang-iba. Sila'y iba ng pamumuhay, ibang mga pagdiriwang, mga piyesta. May mga pagkain silang pwedeng kainin, may mga pagkain hindi. So, sila'y magkakaiba. So, noong unang panahon, nung nais ng Panginoon na si Pedro ay ibahagi niya ang ebanghelyo kay Cornelius, kailangan pang kumbinsihin ng Panginoon si Pedro na pumunta kay Cornelius upang ibahagi ang ebanghelyo. At si Pedro dito ay may struggle. So binigyan si Pedro ng isang pangitain na sinabi ng Panginoon na sige, pumunta ka upang kumain, ngunit si Pedro ay tumanggi. Para sa mga Hudyo, ang pagkain na ito ay pwedeng kainin, ang iba ay hindi. Ngunit sa pangitain na ito, sinabi ng Panginoon kay Pedro na kailangan niyang pagtanggupayan ang pagkakaiba ng kultura, na hindi siya dapat mag-alala na pumunta sa bahay ni Cornelius at ang Panginoon ay gumamit ng ibang kapamaraanan. Kaya ay pinadala si Pedro kay Cornelius, kaya doon si Pedro naintindihan niya. At sinabi ng Panginoon na isang Panginoon na pumunta ako sa bahay ng hintil na ito, at doon si Pedro ibinahagi niya ang salita ng Diyos. At sa Galacia, Kabanata 2, si Pedro ay nasa simbahan ng Antioch. Ito ay ang nanay na simbahan ni Pablo, Mother Church ni Paul. So si Pablo ay ipinadala mula sa Antioch upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong bansa. Ngunit si Pedro ay kakaiba ang kanyang kinikilos nung nandun siya sa simbahan ng Antioch. So nung nandun siya, maganda ang kanyang pakikitungo sa mga hintil.
Ngunit nung may mga tao mula sa grupo ni Santiago na dumating, na nagkakaroon na ng pagkakaiba ng kilos, si Pedro, so doon ay naging alangan si Pedro at nagdistansya. So nagkakaroon siya ngayon ng distansya mula sa mga hintel at sa kanya. At doon din si Pablo ay naglilingkod sa Antioch na simbahan. Ngunit ang kanyang isipan ay mas bukas at liberado, kaya kanyang naintindihan ang pamumuhay, ang kultura ng mga tao doon. So siya ay Hudyo. Ngunit para kay Pablo, hindi iyon nakakahiya. Ngunit sa simbahan sa Roma, kukunti lamang ang mga Hudyo at karamihan doon ay mga hintel. Oo, ang mga Hudyo ay tumanggap kay Kristo at sila ay nagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ganon din ang mga hintel ay naging matuwid sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So ito ang naging mga tao sa simbahan sa Roma. So halimbawa, ginamit ko si Pedro bilang halimbawa kung paano ang kanyang pakikitungo sa Antioch na simbahan. Iniisip ko na ibang mga Hudyo ay hindi nila nagustuhan o kaya na mamuhay sa mga hintel, sa simbahan kasama ang mga hintel. So sila ay nakatuon lamang sa kanilang tradisyon. Ngunit ang lahat na ito ay ginawa ng Panginoon. Si Kristo ay kanya tayong tinubos. Ngunit paano tayo makikitungo sa kanila, ito ang naging problema. O sa mga hintel, ano ang kanilang kinakain? Ang ibang mga hintel, ang kanilang pinipili, kainin kahit na ang karne na inaalay sa mga Diyos-Diyosan. So ito ang nangyayari sa simbahan sa Corinto. Ngunit sa mga tao, sinasabi nila, ginawa ko ito na may pananampalataya, bakit hindi ko kayang kainin ito? Ngunit sa mga Hudyo, sinasabi nila, bakit nyo kinakain ang lahat ng ito? So hindi nila nais na mapalapit sa kanila or maging makasama sila o kahit malang umupo sa tabi nila. So ito ang sinasabi ni Pablo dito sa Kabanata 14. So dito sa taludtod, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya. So ang mga mahihina sa pananampalataya, so dito ang mga Hudyo sa fifth journey, natanggap nila ang salita ng Panginoon, ngunit ang mga Hudyo ay hindi ganon naging malaya katulad ng mga hintel. Sa mga hintel, sinasabi nila, kailangan bang kumilos tayo na ganito dahil tayo ay naging matuwid na sa pamamagitan ng pananampalataya? Ngunit sinasabi ni Pablo dito na tanggapin ang bawat isa na mahina sa pananampalataya. Ito ay patungkol sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ngunit nung sila'y nagkikipag-ugnayan sa iba, sila'y napagbawalan ng maraming mga at sila'y nagdududa sa maraming mga bagay. So parang naging general view ang mga ito at hindi na-specify. Dahil sa may mga tao nandun, maring ang mga hintel na mahina rin sa pananampalataya. Katulad din sa mga Hudyo, katulad ni Pablo na isang Hudyo, ngunit siya ay malakas sa kanyang pananampalataya. So hindi natin sila yahanay ayon doon sa kanilang kultura.
So, hindi natin pwedeng sabihin na ang mga Hudyo ay malakas ang kanilang pananampalataya, ang mga Hintil, dahil sila Hintil, mahina ang kanilang pananampalataya. So, hindi natin sila ihanay ng ganito. So, si Pablo ay isang halimbawa at si Pedro ay isang halimbawa din. Ngunit ang Roma ay isang international na lungsod. Kung ang katawan ni Kristo ay hindi isa, ito ay kung paano sila makikipag-unayan sa isa't isa. So ang buong Roma ay merong maling impresyon. So hindi nila kayang akayin ang mga tao na sa iba't ibang kultura kung meron silang mga di pagkakaunawaan. So hindi ito patungkol lamang sa pagkain na kinakain nila. So ito ay nangyayari sa simbahan noong una. Naalala ba ninyo bakit pinili si Esteban na maglingkod sa hapagkainan? Dahil ang mga babaeng Grego ay nakaramdam sila ay pinapabayaan. So ang mga isyong ito ay siyang nagiging problema ng simbahan noon. Kaya nga si Pablo nagkaroon siya ng konklusyon dito na tayo naging matuwid na sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating sariling katwiran. Walang sino mang dapat maniwala na siya ay mas magaling kaysa iba. At sinasabi ni Pablo na sa cross ni Kristo dapat ay magpakumbaba ang lahat. Hindi natin kayang gawin ito, ngunit dahil sa malaking pag-ibig ni Kristo, kaya na tayo niligtas, at sa pag-ibig tayo ay magbibigay ng tugon. Kung gagawin natin ito, paano kung ginagawa natin ito, tinitibag natin ang pundasyon ng pananampalataya ng bawat isa, at hindi natin maisa sa buhay ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So dapat nating pagbulay-bulayan ang makatunong ito kahit nasa araw na ito. So dito sa talutod 2, may naniniwalang maari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lang kinakain ng mga mahihina. Alalahanin niyo si Daniel. So sinabi niya, hindi ako kakain ng pagkain ng hari, kakain lamang ako ng gulay, hindi ako iinom ng alak, tubig lang aking ininom. So ito ang sinabi ni Daniel. So dito sa talutod 3, wag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. So ito ay ibang senaryo, ibang larawan ang nangyari doon na kay Daniel. So hindi lamang si Daniel noon, ngunit maraming mga Hintil na kasamang namumuhay ng mga Hudyo sa simbahan ng Roma. So bakit hindi tayo dapat magbigay ng hatol? Ang unang susi dito ay sa talutod 3, sapagkat siya ay tinanggap din ng Diyos at ginawa siyang matuwid ng Diyos, at siya tinanggap. At dito sa talutod 4, nagsimula siya sa general discussion sa isang specific na paksa dito. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang sinabi dito, sino ka? Ikaw, singular form. Maring may iniisip si Pablo dito nung sinabi niya o sinulat niya ang aklat ng Roma, ngunit hindi siya nagbigay ng pangalan kung sino. O dito sa talutod 10, nas nagiging malakas ang kanyang pagkakasabi. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinamak ang iyong kapatid? So nung una, napaka-general ng kanyang pagkakasabi, ngunit dito sa talutod 10, so meron na siyang tinuturo dito, meron na siyang sinasabihan. So dito, ang nakakatanggap ng sulat na ito
ay alam nila kung paano sila tumugon kay Pablo. 因为神已經稱他為義了， 咁點可以論斷別人嘅僕人呢？ 那怎麼可以論斷別人的僕人？ So, paano muhatulan ang 怎麼可以 ang 判斷神稱為義的人？ ang mga tinanggap ng Diyos, ang mga alipin ng Diyos? Ang Panginoon ang siyang tumanggap sa Kanya, tumawag sa Kanya na magiging matuwid. 去論斷去責備人， Paano ko hatulan ang iba? 或者係跌倒，都有佢嘅主人在。不管他是站得好或是跌倒，都有他的主人在。咁個問題就唔係 So- 我同呢個弟兄嘅問題啦。那這個問題就不是我跟那個弟兄的問題了， 因為呢個 Ang Panginoon lamang ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. 有他的主人。 So, 弟兄背後 dito sinabi niya, at aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat gawain iyon ng Panginoon. 扶起他了。 咁如果佢跌倒咧， So dito ang kanyang Panginoon ang siyang sumusuporta sa kanya. Kung siya man ay mahulog, ay wala akong karapatang hatulan siya. 會知道點樣。 Dahil sa ang kanyang Panginoon ay alam kung paano, ano ang gagawin sa kanya, 扶持他或怎麼樣來處理他。 咁我其實已經講緊係第一段啦。 o kung paano siya i-deal. 第一 So sa unang 1到12節， talata, taludtod 1 hanggang 12 ay ang unang talata. 論斷神稱為義的人。我給他的題目就是不可 So, 神稱為義的人。 Huwag hatulan ang mga ginawang matuwid ng Panginoon. 原來你跟我的背後還有 So sa likod natin, merong mas mataas na Diyos. 我哋唔係平線嘅面對面咁樣嚟到相交咁簡單。我們不是這樣平線的來面對 So hindi lamang tayo, hindi lang natin hinaharap ang isa't isa. 相交背後是立體的，係有神㗎，是有神的，有呢個神嘅高度喺。 Sa ating pakikipag-ugnay, pakikipag-usap, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan at nasa likuran siya natin, nasa mas mataas siya sa atin. 能夠站立得住。 好，第五節咧就 Kaya nga, tinanggap siya ng Panginoon, kaya nga, 就係睇嗰啲日子啦。 siya有人咧就睇人都係一樣嘅啫。 nakakatayo. 都一樣，有人睇咧就sa- 係 saan na siya? 有人看到就是不同的，這日比那日強嘅。這日比那日強但。係只要個人心裏意見堅定。但是只要個人心裡意見堅定，我覺得讀呢啲經文嘅時候咧，要留意嗰 Walang sino man sa atin ang nabubuhay. 經文的時候，我們要留意他的語氣。意氣堅定咧，唔等於 So, 係固執喎。 kailangan na bigyan natin na atensyon ang tono ng nais na sasabihin ni Pablo dito. 才是叫做真正的彼此 如果我只係相交。話嗰條線，嗱呢個就係我嘅信仰。那如果說我只是畫一條線，這就是我的信仰。 So, wag nating sabihin na ito ang aking boundary, ito ang aking pananampalataya, ito ay kung paano ako mag-express. 才跟你說的， So, hindi natin dapat sabihin ito. 唔係一種嘅相交啦。那其實我們就不是一種彼此相交。 Dahil kung gagawin natin ito, hindi tayo nasa 彼此 pakikipag-ugnay. 相交咧就係 Kapag tayo ay nasa fellowship, tayo ay nakikinig sa isa't isa. 所做的要有見。 At dapat nating alamin kung ano ang ating pinaniniwalaan. So dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob. So medyo napakahirap na meron tayong confidence at ngunit nakikinig pa rin tayo sa iba at hindi natin na sinasara ang ating pandinig. At tayo nilikha ng Panginoon, magagawa natin ito. Tayo'y nakakonekta sa isa't isa at tayo nakakonekta sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Tayo nabubuhay sa Panginoon. 守日嘅人係為主守啦，第六節。第六節這裡說，守三的人是為主守， 吃嘅人係為主吃。 So dito sa taludtod 4, ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. 都是為主而做的。 So hindi lamang ito horizontal, ito ay ginagawa natin sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon sapagkat ang nagpapasalamat siya sa Diyos. 那這個已經在我們 Iyon namang hindi kumakain, ang ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganun alang-alang din sa Panginoon. 能夠脫離律法的轄制。 我哋死透 So pinag-usapan natin ito sa Kabanata 6 na tayo'y napalaya na sa kautusan. So dahil dito ang kautusan ay wala ng
nagkakatali sa atin. At dito sa taludtod 7, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay, at kung tayo'y mamamatay, sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. At ang kanyang banal na Espiritu ang siyang naghahari, darating at maghahari sa atin, at tayo'y mapalaya sa batas ng sa kautusan at alaman. So kung nakikinig kayo, ipinaliwanag ng klaro ito ni Pastor Joshua na tayo'y napalaya na sa batas sa kautusan. At mayroon pang isang batas, itong batas sa ating laman, na sinabi ni Pablo na sinong magpapalaya sa atin sa katawang makasalanan. Ito ang sinasabi sa atin ng Kabanata 7 at 8. Ngunit purihin ang Panginoon dahil sa Kanya tayo ay mapalaya, kaya dapat tayong mapuno ng Kanyang Espiritu upang tayo mapalaya. At pwede tayong magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. So para doon sa mga buhay, mamatay man, tayo ay sa Panginoon, hindi na tayo sa ating sarili, tayo'y sa Diyos. Dito sa taludtod 8. So kung tayo'y man mamamatay o mabubuhay, tayo'y sa Panginoon, hindi na tayo sa ating sarili. So hindi natin pinipilit ang nais natin. Kung meron tayong mga pagpapalaga na ganito, so kung hindi tayo namamatay para sa Panginoon, so hindi pa tayo napalaya. Kailangan nating mabuhay sa Panginoon. At wala ding mamamatay para sa ating sarili, tayo namamatay, nabubuhay para sa Panginoon. So sa taludtod siya, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. So harap sa hukuman ni Kristo. So ang karapatang upang humatol ay nasa kamay ng Diyos, sa kamay Panginoon, hindi sa ating kamay. Kung ang taong ito ay merong sala o may ginawa masama sa kanyang buhay, wala tayong karapatan na hatulan ang taong ito. Dahil ikaw at ako, tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kahit iniisip mo na merong kakarapatang humatol ang iyong kapatid, ngunit ikaw din ay haharap sa hukmanan ng Panginoon at hahatulan din sa harap ng Panginoon. Maring siya ay natisod sa pagkain ng karne, so siya ay haharap sa paghahatol ng Panginoon. At ikaw, saan ka din natitisod? Bakit ka rin haharap sa paghahatol ng Panginoon? Dahil sa ikaw ay hinatulan mo din ang iyong kapatid. So harap ka din sa paghahatol ng Panginoon. So kapag hinatulan mo ang iba, kinuha mo ang karapatan sa Panginoon upang humatol. Ang karapatan upang humatol ay nasa Panginoon lamang. At ang bawat isa ay harap sa hukuman ng Diyos. Dito sa taludtod 12, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginawa. So, kailangan niyang managot bakit siya kumakain ng karne, bakit hindi siya kumakain ng karne. Kailangan niyang managot bakit kahumatol sa taong ito. So, ang bawat isa sa atin ay hatulan. So dito sa susunod na talata, binibigyan ni Pablo dito ng diin na tayo lahat ay sa Panginoon. At ang paghahatol
ay sa Panginoon. So hindi natin ginigiba ang pundasyon na itinaitag ng Panginoon. Ang bawat isa, maging ito man ay Hintil o Hudyo, 呢度咧就好似羅馬書 silang lahat ay naging matuwid sa pamamagitan ng Diyos. Iyon ang sinabi ng Roma, Kabanata 8, taludtod 33. 呢個係保羅嘅自我宣告係咪？ 这是保罗的自我宣告。 但係呢句話咧亦都可以放翻一個 Sinabi dito, sino ang makakaharap ng 放到会众中每一 makakapagharap ng paratang laban sa minirang ng Diyos, gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. So sino ang makapagbibigay hatol sa mga lingkod ng Diyos? Ang Panginoon ang siyang gumawa sa kanila na matuwid. 那我是从保罗写这个罗马书的背景来解释它。 So pinaliwanag ko ang kabanatang ito sa background ng pagkakasulat. 其实回论中文真的是不经上来的， 甚至都唔係啲係 So kapag humatol tayo sa iba, 课啊、节期的事啊， 總之心裏邊咧睇唔 hindi ito patungkol sa mga kinakain natin o sa mga pagdiriwang, sa mga pista. 就是我们心里面看不过眼的部分， So kung hindi natin 或者 kayang tanggapin ito, tayo'y 我们更有论断。 論斷翻 mambol. Tayo'y nagrereklamo. So kung tayo'y humahatol, 面论断它， 但係我會喺區 so maaring hindi natin ninatulan ang tao sa ng harapan, ngunit sa kanyang likuran may mga paghatol tayo. 經常論斷某一啲人， 然後常常去论断某些人， 咁我哋就會分門別類。 So lagi nating iusapan, hinahatol ang iba sa kanilang likuran. 我哋都成為一啲 So maring minsan sa ating mga cell group 小组， 我哋 naging judgmental, mapangusga tayo ang ating group. 一般人讲你心里当然会不平衡啊，对不對？ 不停會點樣㗎？ So ikaw ay naging mapangusga. So meron ding meron 而家好多嘢講翻出嚟啦。 tip on your shoulder. 但係我哋咁樣思想嘅方式咧，我們這樣思想的方式呢？ 我哋要問 So iniisip natin na ito lamang ay pagsasabi ng ating mga saloobin, ngunit 誒，他是權柄，他竟然這樣說我誒， ngunit ito ay mga paghahatol, 權柄嘅問題啦。然後我們現在就來討論， pag-uusga. 我哋要知道， 但我們要知道， 我哋係 So minsan 我哋嘅權柄亦都係被主稱為義。 may mga sinasabi tayo na inusgahan natin ang ating mga otoridad. So 為什麼自己建立的 So ang ating mga otoridad, tayo ay ginawa ng 的審判台階？ matuwid ng Panginoon. Bakit natin ginagawa ito na hatulan ang iba at nilalagay natin sa upuan ng paghahatol ang iba? 就是這間教會是不是有神？我哋每一個嘅思維、每一個嘅相交、每個行動，我們每個思維、相交、行動， So ang ating mga kaisipan, ang ating interaction, ang ating mga ginagawa, 我真係好想論斷某人啊！ ang Panginoon ay naroon sa lahat ng iyon. Halimbawa, kung nais mo talagang hatulan ang isang tao, naririnig ka ng Panginoon. Hindi mo ba alam na siya lamang ang Diyos na tagahatol? Siya ang Diyos na humahatol. So hindi natin kinukuha ang karapatan 建立咗 ng Diyos. 信稱義嘅生命。也不要去毀壞了這個主已建立。 So wag nating sirain ang pundasyon na itinatag ng Panginoon. Ito ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangalawang talata, taludtod 13 hanggang 30. 我給他的題目就是以愛去建立主所建立的 15 hanggang 23. So itatag ang 第13節，當我論斷的時候， 我就 itatag ang gawa ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig. 喺我嘅弟兄嘅面前啦。我就去把那個絆腳 So 別屋的人 kapag 在弟兄的面前。原來論斷係會叫人跌倒嘅。原來論斷是 So kung hinatulan natin 我覺得 ang isa't 斷咧，我 ang isa't isa, tayo ay naglalagay ng katisuran sa ating mga kapatiran. 保羅說我們不要再 At sinabi ni Pablo na wag na natin gawin ito dito sa taludtod 14, napaka-importante ang mga sinasabi dito. 保羅說我憑
Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Kung sino man ang naniniwalang marumi, 我確實知道， sinasabi niya, 我确实知道， natitiyak kong walang anumang likas na marumi. 知道， Sinabi niya, sa English, know and convince. I know and I am convinced. So dito sa Tagalog, natitiyak kung walang anumang likas na marumi. So ang klaseng kaisipan na ito, 我们这里看到呢，它是很开阔， sabi ni Pablo, ito na sa kanyang malawak na isip na ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay malinis, ngunit para sa mga Hudyo katulad ni Pedro, 它是很难想象的。 sa 好容易就有一種 na hindi niya kayang isipin ang mga bagay na ito. Iniisip niya lagi, ito ba ay malinis o hindi malinis? So ito si Pedro. 你諗下保羅 Kung paano si Pedro. 太人嚟嗰個。 Ngunit si Pablo dito, siya ay isang Hudyo. 校嚟到訓練嘅人嚟嗰個。 是在比赛学校所 So siya ay nag-aral sa paaralan ng mga Pariseo. 基督裏邊嘅主體通啊， 但是他现在在基督里面，他看到 Ngunit sa 只知道 kay Heso Kristo, 並且係確 kanyang nakikita at natitiyak, alam at nakumbinsi siya na walang anumang likas na marumi. 好第15節， 第15节， At dito sa Talutod 15, 就不是按照 kaya nga, 的道理行。 kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. 節咧其實係跟住第13章落嚟㗎。这一节呢其實是接着第13 Ang 章来的。 talutod na ito ay kasunod 既然係因信稱義嘅人咧， 13章的 doon sa Kabanata 14, 主按嚟到完全律法， na sinasabi na tayo ay nagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pag-ibig, nagiging 所以如果真係成就 nagiging 所以如果是真的成就律法的人呢， 係真係用愛嘅， nagiging buo ang kautusan. 弟兄有 Ang isa, 叫弟兄忧愁， so kung ginagawa mo ito nang dahil sa pag-ibig, hindi mo 不要再来我的小组， 你唔好翻 hindi ka magbibigay ng katisuran sa iyong kapatid at wag 但係如果喺愛裏邊嚟到造就， 但是我们如果 walang iringan, walang 再重複咁 away. 接下重复的说， At 係佢寫㗎。 基督已经 dito sinasabi ulit ni Pablo, 他今天在我们中间， 其實主為佢付上 huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan 代价。 咁我哋成 ni Kristo dahil sa iyong kinakain. So si 论断一个人， Jesus ay nasa ating kalagitnaan. 他死啊， So kapag hinatulan natin ang isang tao, ito ang ating tanong, kaya mo bang mamatay para sa taong yun? 咁我唔可以為佢死，咁 那 我 我 點解要拆毀呢個基督為佢而死所建立嘅國？ So kung hindi mo kayang mamatay para sa taong na yun, 耶稣你为他建， bakit mo winawasak ang pundasyon na itinatag ni Kristo? 就不可因你的食物叫他敗壞。不可叫他因的食物叫他败坏。其實呢度咧係呈緊兩個情形。 So, 这个就是在称两件事情。 so wag mong ipahamak ang taong tinubos ni Kristo dahil lang sa iyong kinakain. 不過係食物嘅問題。这边呢， So dito, 咁我可唔可以為芝麻 sa isang banda, si Kristo ay namatay para sa taong ito. Sa isang banda naman, ito lamang ay patungkol sa pagkain. 根基咧？ So, nang dahil lang ba sa pagkain, 咁其實我哋 ay sisirain mo ang pundasyon ng pananampalataya ng taong ito? 我们夫妻之间就想为着芝麻绿的 So, ganito din sa mga mag-asawa, lagi kayong nagdedebate para sa mga bagay na ito. 書包就搞到個婚姻好唔開心啊！因为书包就搞到婚姻很不開心呢。 你嘅婚姻係 At sinasabi sa akin ni Simo na, it's okay, bakit kayo laging nagtatalo dahil lamang sa kutsara? Ang yung buhay pag-asawa ay mas importante kaysa lamang sa yung bag, sa kutsara. So, kailangan nating re-evaluate ang ating mga buhay. Paano natin palalakasin, itatatag ang iba sa pamamagitan ng pag-ibig. So, wag nating sisirain ang mga importanteng bagay sa mga hindi importanteng bagay. 这个就叫做绿色的人呢， 即係啲芝麻綠豆嘅事睇得好。 So, ito ang mga green discuss.
mga metikulosong tao, na inisip nila ang mga hindi importanteng bagay ay importanteng bagay. So ito ang binibigyan nila ng diin. So babalikan natin ito maya-maya. 那这里就讲了连续几件很重要的事情。 So ang susunod na talutod ay sinasabi sa atin ang mga importanteng bagay. 心知確信， Ang una, 第一个就是凭主耶稣深知确信，係咪？確知心確知深信，站得了不潔淨，反悟没有不洁净的，唔好芝麻綠豆。不要芝麻綠豆。第二咧就要按愛人嘅道理而行。 so dito sinasabi niya na una, walang anumang tiyak na likas na marumi kay Kristo. Ang pangalawa ay dapat gawin ang lahat dahil sa pag-ibig. At dito sa talutod 16, 散发出来的气氛呢，味道一点 sa pamagitan ng mabuting intensyon, ingatan mong ang inakala mong tama ay wag masamain ng iba. 有一些事情是做错了， So, minsan sila ay nakakagawa ng 你很想指正他， 但係結果出嚟， ng mga hindi maganda. Ngunit sa mabuting intensyon nais mo silang iwasto. Ngunit naging kalabasan, sila'y 其实我给你糜烂，你想， nagalit. 其實我仲好堅持。 So iniisip mo na, 然後我很堅持，我給你的是蘋果， ngunit ini-insist mo na binigyan mo sila ng mansanas, 我哋嘅善意嚟到對 ngunit ang pagkakatanggap nila ay 生命樹嘅氣， binigyan mo sila ng bulok na mansanas. 嗰種嘅口氣啊，嗰種嘅態度， 那些口氣， So dahil sa hindi natin naipasa ng wasto ang 或者我哋對於 ang 嘅錯失， 或者是我們對於別人的錯失， 我哋反應 ang 我們反應太大了， hininga ng ang hangin ng puno ng buhay. So minsan dahil sa tayo ay hindi wasto ang ating 好第四， pagkakatugon, wala tayong pag-ibig ng Panginoon 神嘅國真係比吃喝咁 sa ating pagkakasabi. So dito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. 學嚟得更重要。 比吃喝更重要。 有啲咩最重要？ So ito ay masigit sa pagkain at inumin. Ano ang mas importante? Ito ay patungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. 当我让大家的气氛很僵，完全冇喜樂，完全沒有喜樂，我仲以為我係憑愛嚟到行事。我還以為我是憑愛。 Ah, 我説話有 no, iniisip ko minsan na ako'y nasa 當你為 nag, 自己解釋嘅時候， mayroon pang pag-ibig. 解釋的時候呢，我又冇耐性去到聽。我也沒有 Kapag 咁你覺得整個嘅氛圍 那你覺得整個氛圍 有冇聖靈嘅喜樂喺度？ so nagbabago ang 其實即係 minsan pag tayo ay nagpapaliwanag, nagbabago ang mga ang vibe. 看不到他錯的地方， So wala na ang 你就要去想怎麼用愛來表達。 kagalakan ng banal na espiritu. So kailangan mo matutunan kung paano mo i-express ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-ibig, ng may pag-ibig. 嗱，原來我咁樣嚟到好想 So kapag tayo naglilingkod 想幫助弟兄， kay Kristo 個出發點唔 sa 係過眼，那個出發點不是因為我 ganitong kapamaraanan, 因為我要服侍基督。 minsan nais nating tulungan ang ating kapatid, ngunit hindi natin kayang tanggapin 我就咁樣做，我就 ang kanya ginawa. 蒙神喜悅啦，這樣就蒙神喜悅了，就得人所 So dapat 就得人所稱許。 gawin natin kung paano si Kristo naglingkod. 追求和睦，那我們就能夠 Dito sa talutod 18, ang naglilingkod kay Kristo ay may ganitong kaisipan, 同埋我都係被稱為義。 所以你都 ay kinalulugdan ng Diyos at ginagalang ng mga tao. So ikaw at ako ay 在教會裡面 nagiging matuwid. 都要做的， Ngayon sa simbahan ay merong isang bagay na dapat tayong gawin. Ito ay ang 就嘅因信稱義嘅呢個基礎上邊， hanapin 所成就的 at patuloy na hanapin ang kapayapaan. 我哋唔好毀壞神嘅工程。我們不要毀壞神的工程。 Kaya't pagsikapin natin gawin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at nakakapagtibay sa pananampalataya ng isa't isa. Sa anumang mga bagay, huwag kang maging kastisuran ng iyong kapatid. 我最近咧就同呢
一班門徒咧就去咗個 staycation。我最近跟一群的门徒，我们去 Kamakailan lang, 係啦， pumunta kami 分開 at nag-staycation kasama ang aking mga disipulo. 我们就分开几组，然后有 Naghati-hati kami sa 即係啲夫妻 iba't ibang grupo. 即係好巧妙嘅喎。我觉得有些人的夫妻的相处真的很巧妙。 May 咁個丈夫 may mga relasyon ng kanilang pag-aasawa na napaka-interesado. 最近多咗個 At sinabi ng asawang babae sa asawang lalaki, napagtanto ko na meron kang isang mabuting kaibigan, kamakailan na. 係咪呢一班 At sinabi ng asawang lalaki, sino ang mga kaibigan na yun? Ito ba ang mga taong ito? 教會多了一个好朋友，让你看到呢。 佢喺度估嘅時候咧，太太就領頭啦。 Ibig bang sabihin na meron akong bagong kaibigan sa simbahan? At habang sinasabi niya ito, umiiling ang kanyang asawang babae. 路的清谈呢，丈夫 At sa huli, na pagtanto ng kanyang asawang lalaki na 给了很多时间给某个人呢。 但係呢個某人咧，na binigyan niya pala ng maraming panahon, maraming oras ang taong ito. 不是在他们生活空间里面， Ngunit ang taong ito ay hindi kasama doon sa kanilang social circle. 游戏里面的人， 呢個丈夫咧花更多嘅 Oh, 時間， ito ay tao 这个丈夫就花更多的时间 因為咧佢喺度 ito ay tao na nasa computer game. 就講 So dahil binibigyan niya ng ini-introduce niya ang larong ito sa atin kung paano ang larong ito ay nagawa. 电脑游戏 So, ang kanyang asawang lalaki ay naglalaro nitong video game na ito. 射他，然後就看他怎麼玩。 將成個過程 At merong doon na video sa YouTube na ang taong ito ay kung paano laruin ang larong ito. 不斷的在追這個故事， So sinasabi niya na gustong-gusto ng kapatid ko na panoorin ito. So sinasabi ng kanyang asawang babae na ito pala yung bago mong kaibigan. 又讓你自己去反省。 So ang klase ng pagtuturong ito ay napaka gentle. 他那天就把他帶起來。 咁有一次咧， At habang nanonood ang kanyang asawa, ang asawang lalaki ay 做這樣的事， 咁只係問 ay kanyang tinigil. 然後只是問他你還要想看多久？ 如果唔問咧，佢就會繼續睇啦。 如果不去問呢，他就繼續再看。 At ang asawa niyang babae sinasabi, hanggang kailan ka manunood niyan? 佢會繼續玩㗎。 So, 太太就問佢呢個 so ang tumigil ang kanyang asawang lalaki. So, hanggang kailan ka manunood ng mga bagay na yon? 太太就唔能夠望住佢， At sinabi ng kanyang asawang lalaki, ay may isang oras pa. 咁佢又冚埋個手機。 然後就把他走乾淨。 你話呢個係咪好乖嘅弟兄？ So, hindi nagtanong ang kanyang asawa na kung ano pa. 好的太太呢， Tiningnan lang siya. So, siya ba ay 他没有 mabuting asawa? Siya ba ay mabuting 或者係話佢 asawang babae? 來說他沒辦法， May bahay? So, hindi niya pinagalitan. 尊重你自己個人的決定。 但係呢件事 Tinayaan niya munang magdesisyon ang kanyang asawang lalaki. 那在我們兩個中間多了一個第三者呢？ So, parang merong third party sa kanilang relasyong pag-asawa. Mag-asawa. 我們要怎麼樣令對方不會覺得被論斷呢？ 要用一種温柔嘅愛。要有一種溫柔的愛。其實咧，我 Paano natin gagawin ito na hindi mararamdaman ng tao na sila ihanantulan? So, kailangan merong gentleness. 但係咧 Paano ito magagawa? Kung minsan tayo ay napaka-direkta, napaka-sharp, at hindi ito nagiging komportable para sa iba. So, kailangan natin ng tulong ng Panginoon 真係有問題出現咧， upang hindi sila matisod. 我哋就唔好自己畫一條界。 Kung ang problema ay darating, huwag tayong mag-draw the line 電腦遊戲嘅我係 na sinasabi natin na ikaw ay naglalaro ng video game, ako hindi, kumakain ka nito, kumakain ka niyan. So merong mga boundary, meron tayong binibigay na boundary, at kapag ito ay na-cross, 我有冇需要提醒對方？ doon nagkakaroon ng, 其實我哋都需要。其實我們都需要 kung ikaw ay isang cell leader, 在愛在溫柔 ah, 喺基督已經建立嘅因信稱義嘅基
iniremind mo ang iyong cell member, ngunit paano mo ginagawa ito? Ito ba ay sa pundasyon ng pag-ibig 我们继续去成就神已经开始的 at doon sa pundasyon na sinimula ni Kristo? Sambahin natin ang ating Diyos at dito tayo nagtatapos sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig. Jesus, we worship you. Jesus, you are the righteousness of God, and you are the Son of Man, and you are the kingdom of God. Let's all stand and worship Jesus' name. Jesus. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Ngayon po ay response song. The Son of God, His kingdom comes. Jesus. Jesus, Redemption sacrifice. now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and its kingdom's reign, and its kingdom's rule, And His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus. Jesus, The love of God. the expressions of God's love. You're the grace, you're the word. The grace of God. The Word of God revealed to us. Now I can see you, Jesus. Jesus, God's holiness displayed. Be glorified. Now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. His kingdoms will know no end, and His kingdom shall know no bound, for the majesty and power Of His kingdom's King. has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority.
God's righteousness revealed. Will know no end, shall know no bounds. Wala pang translation. Panginoon, welcome namin ang iyong kaharian. Welcome ka namin, Panginoon. Panginoon, ang iyong kaharian ay maghari magpakailanman. Panginoon, kami ay magalak na ikaw ay aming. Nais namin na ang iyong kaharian ay maranasan ng aming pamilya, sa aming buhay, ang iyong kaharian ay maghari. Panginoon, ikaw ay aming malugod na tinatanggap, Diyos ng habag at awa. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Ikaw ay punong-puno ng habag at awa. Punong-puno ng kabutihan. Panginoon, sa iyong harapan, dinideklara namin ang katuwiran. Kami ay nagkasala. Kahit kami ay nagkasala, kami ay iyong inibig. Bilang mamamayan ng iyong kaharian, sa iyong katwiran, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil kami ay iyong sinalubong sa iyong tahanan ng punong-puno ng pag-ibig. Kahit anuman ang aming pagkatao, binigyan niyo kami ng sa leader, ng cell member, upang tulungan kami at mahalin kami. Mga kapatid, tayo ay magpasalamat na sa ating pamilya, tayong lahat ay nandito at tayo ay minahal ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig na kahit kami ay may mga pagkukulang, Panginoon. Kami ay makasalanan. Salamat dahil inibig niyo po kami, Panginoon. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Tinanggap niyo kami. Kami ay makasalanan, ngunit tinanggap niyo kami. Ang iyong pag-ibig, kaya nais naming magpasalamat sa iyo. Sa kabanata ngayong araw na ito, si Pablo, sinasabi dito na ang mga mahihina sa pananampalataya, patuloy niyang pinapaalala niya sa atin kung sino tayo. Kahit siya ay nagkasala, ang husga lamang sa kanya ay ang kanyang pinuno. Mga kapatid, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya karapat-dapat o hindi. Isipin, tayo ay magnilay-nilay. Madalas ba na hinuhusgahan natin ang iba? Bakit? Naitatanong din natin, bakit ang taong ito ay nahuhusgahan? Tayo ba ay humuhusga o tayo ang hinuhusgahan? Tayo ay nasasaktan dahil sa kanilang mga salita.
你彼此去分享你嘅軟弱， Nais ka kung humanap kayo ng kapartner at 分享 ibahagi sa kanila. 好軟弱， ibahagi sa kanila 常常批評論斷 ang iyong 或者你唔信得過 kung 神， kailan nagkulang ka ng iyong pananampalataya na at nagkaroon ka ng at hinusgan mo ang tao na hindi ka naniniwala sa pag-ibig ng 講你 Diyos. 自己嘅例子， Hindi ka naniniwala sa salita. Ikaw ang magbigay ng sarili mong karanasan, ibahagi mo ito sa iyong kapartner. 點樣去回應呢？係，例如 So dito po sa ating main hall, nagpartner po by two at halimbawa, sinasabi po dito na halimbawa sa kanyang discipleship, palagi niyang hinusgan ang kanyang cell member na walang pagbabago. Kahit na dinedisciple niya ito, hindi siya nakikinig. Palagi siyang emosyonal. 講你自己嘅例子， Maraming bagay na hindi 跟住 ko 我想請另一位 maisuko dahil sa kanya. 去表達，去接納佢， Sabihin niyo sa inyong kapartner na sabihin niyo sa kanya na tanggapin mo siya ng may pag-ibig. Tanggapin mo ang kanyang kahinaan. Ganon din ako. Pagpanalangin mo siya or ipanalangin mo siya at hilingin mong ipanalangin ka rin niya. So, kailan yung pagkakataon na nawalan ka ng pananampalataya and you feel na ginudge ka, and dahil doon ang panghuhusga sa'yo na nawalan ka ng pananampalataya at hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Sa aking buhay, sa personal ko na karanasan, marami po akong na-encounter na people always misunderstood me dahil sa aking pananalita, sa aking 我哋嘅疑惑， gawa. Ngunit may mga pagkakataon na 我哋仲係睇到別人眼中嘅刺， nawawalan ako ng tiwala sa iba. 睇到自己眼中嘅梁木。 Sa mga pagkakataon na yun ay mas 知恩憐憫我哋，幫助我哋。 sa una nawawalan ako ng tiwala sa ating Panginoon. Bakit niya pinaparana sa akin ang mga bagay na yon? Ngunit sa kalaunan, as I come to God, as I pray, doon nangungusap sa akin ang Panginoon na huwag kong tignan ang aking sarili sa paraan na tinitignan ako ng iba, ngunit tignan ko ang aking sarili sa paraan na tinitignan ako ng ating Diyos. So mga kapatid, kung may mga karanasan kayo na sa inyong buhay na naranasan yung husgahan ng iba at dahil dito ay pakiramdam nyo hindi kayo mahal ng Diyos. Sa pagkakataon na ito, tayo ay lumapit sa ating Diyos at humingi tayo ng tawad sa Kanya. 好，我哋輪流有第二位都講你嘅軟弱啊。 Umanap ulit ng ibang partner. Ikaw naman, Pastor, ang mag-share. Madalas. Ngayon tayo ay tumayo, Panginoong Yesus. Kami ay tumatayo sa iyong harapan, sa iyong paghuhukom.
Narinig niyo ang aming pagpapayag ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami dahil ang puso namin ay punong-puno ng pagkukumpara. Hindi ito matibay. Hinuhusgan namin ang ibang tao. Iniisip namin na kami ay matuwid. Ngunit sa aming kalooban kami ay nabubulok. Panginoon, tulungan mo kami at kami ay narito ngayon sa iyong harapan. Pinapahayag namin na ayaw na naming hatulan ng iba. Dinadeklara namin na nais naming maging matuwid sa pamagitan ng aming pananampalataya. Yes, Lord. Yes, Lord. Hayaan natin na ang Panginoon ang maging Panginoon ng ating buhay. Panginoon, Ikaw ang aming hari. Panginoon, alisin niyo lahat sa amin ang pagiging mapanghusga na nandito sa aming puso. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo at tayo ay gumawa ng ating prophetic action. Tayo ay humakbang para. Ibig sabihin, ikaw ay humahakbang palayo sa upuan ng paghatol at isinusuko mo ito kay Kristo. At ang susunod na prophetic action, kailangan natin isang tao na lumuhod at sabihin natin sa taong ito na hindi kita inusgahan, hindi kita inahatulan. Tayo ay humakbang palayo sa upuan ng paghatol at hayaan natin ang Panginoon ang maging Panginoon at harapin natin ang ating partner na siya ang nakaluhod. At ang pangalawang partner ay hahawakan siya pa tayo. At sabihin. Hindi kinahatol. At sabihin na hindi na kita hinahatulan. Ang prophetic action na ito ay maranasan ng aming simbahan para sa aking mga kapatid. Panginoon, tulungan niyo kaming palakasin ang bawat isa at huwag naming hatulan ang isa't isa at maging katitisuran sa iba. Panginoon, kami ay hindi na mawasak pa. Kami ay nasa isang katawan. Kami nagkakaisa sa isang katawan. At purihin at kami ay sama-samang magpupuri sa iyo. Together to sing a song of love. We will love because He loved us first. No matter what, we'll choose to stay together. So we will smile and we'll forgive. And your love will bring us heaven on earth. So we will smile and we'll forgive, for your love will bring us heaven on earth. Pasalamatan na ating Panginoon. Tayo magkaroon ng
pinagpapala ko ang lahat. Lagyan ninyo ang inyong mga kamay sa inyong puso, ang inyong kanang kamay sa inyong dibdib. At sabihin natin sa Panginoon, sa inyong puso, Panginoon, ako ay nagpapasak, lahat sinuko ko sa iyo lahat ng paghatol. Sinusuko ko sa iyo ang lahat ng paghatol. Palagi nating alalahanin ang gawa na ito. Pinapanalangin ko ang mga kapatid ko na ito maging sa akin. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko ang lahat. Tinatanggap kayo ng Panginoon. Lahat. Tinatanggap ng Panginoon ang lahat ng mga kapatid dito, maging kanilang mga kapamilya. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko kayo at sa araw na ito, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Para sa kadakilaan ng Panginoon. Sabihin natin para sa Panginoon at huwag gawin para sa Panginoon. Kainin para sa Panginoon at huwag kainin para sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko kayo at ang lahat ng sinasabi nyo ay para sa pag-ibig, sa tunay na pag-ibig. Lahat ng sinasabi nyo sa inyong puso, ang salita ko ba ay maging pagpapala sa Kanya? Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko kayo na sa inyong puso. Kung anong iniisip natin, kung paalalahanan natin ang ating sarili, ito'y dahil sa pag-ibig. Para sa kapakanan ng iba, dahil mahal mo siya, huwag mo na siyang huhusgahan. Ngunit malumanay na paalalahanan mo siya dahil sa pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin na ang iyong mga labi, lahat ng lalabas sa inyong labi ay mapupuno ng kagalakan at kapayapaan. Saan ka man magpunta, ikaw ay magiging masayahin at dala mo ang katwiran ng Panginoon at hindi ang iyong sariling katwiran. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko kayo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, dito po na nagtatapos ang ating pang-umagang devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon.